Kabanata 671, ang sobrang yeching. Ang kahangahangang paraan ni Chinyu ay minsang nagparamdam kay Koexi ng mga alon ng takot. At nang ma-flatten ang lever, napabuntong hininga ang mga tao. Nataranta ang lahat sa eksenang ito at hindi naglakas loob na magsalita kahit sandali. Walang makapaniwala na ang suntok ni Chinyu ay talagang nabaluktot ang rehas. Kalimutan mo na. Pinunasan ni Koexi ang kanyang malamig na pawis at iwinagayway ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na dapat nilang ihinto ang pagpapahirap kay Yan Rozo. Mabilis na binawi ng dalawang tao ang kanilang mga spell at ang tubo na nakakabit sa katawan ni Yan Rozo ay nagsimulang mawala ng liwanag. Nakatitig kay Koexi ang pares ng napakalamig na mata ni Chinyu. Masyadong nakakatakot ang titig na ito. Maging si Koexi ay hindi napigilan kundi ang pagpawisan ng malamig. Hindi, ang batang ito ay dapat mamatay sa lalong madaling panahon. Umuungol si Koexi sa loob. Sa sandaling iyon, tila nakaramdam ng kamatayan si Koexi. Hindi siya kumibo at tumalikod na para maglakad palabas kasama ang mga tao niya. Ang malamig na panloob na chi na nananatili sa paligid ni Chinyu ay dahan-daang naglaho, ngunit ang lamig sa kanyang mukha ay nagpalakas pa rin sa mga tao na huwag magsabi ng kahit ano. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal, may nagsabi, ang suntok mo, masyadong nakakatakot. Ito ang unang pagkakataon na nabaluktot ang rehas. Tinulyapan siya ni Chinyu at hindi nagsalita. Ang galit ngayon ay halos mawala ng kontrol kay Chinyu. At ang galit na ito ay nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan. Hindi ito ang unang pagkakataon na lumitaw ang pakiramdam na ito. Noong kaharap niya si Yan Jiang, nagkaroon ng ganoong pagsabog. Rozo, kamusta ka na? Tumingin si Chinyu sa direksyon ni Yan Rozo. Umiling si Yan Rozo at sinubukan niyang panatilihin ang isang ngiti. Ayos lang ako. Ang mga salitang ito ay parang kanilang mga huling salita, puno ng kalungkutan. Ang mga tao sa paligid ay inaaliw din si Chinyu. Sa kabilang buhay, magiging mabuting tao ka pa rin. Sabi ng lahat. Isa-isang nagpasalamat si Chinyu sa lahat at pagkatapos ay tahimik na naghintay para sa parusa ng Jingdu Martial Arts Association. Pagkaraan ng 10 minuto, pumasok si Koexi kasama ang dalawang lalaking ninakawan ng lila. Chinyu? Oras na para magpaalam sa mundong ito, malamig na sabi ni Koexi. Tumayo si Chinyu mula sa lupa at malamig na tumingin kay Koexi. Koexi? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung maghahirap siya, pahihirapan kita ng 100 o 1,000 beses pa. Gusto siyang kutsain ni Koexi, ngunit sa ilang kadahilanan, ang kanyang mga salita ay natigil sa kanyang lalamunan. Sa huli, si Koexi ay sumenggot lang ng malamig at ikinaway ang kanyang kamay. Dalhin mo siya. Bumukas ang pinto ng kulungan. Hinawakan ng dalawang lalaking ninakawan si Chinyu at tumalikod para lumabas ng kulungan. Pinagmasdan ni Yan Rozo ang likod ni Chinyu habang paalis siya. Patuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang mukha. Mahina siyang napahikbi at kinagat ang mapupulang labi, pinipilit na huwag gumawa ng ingay. Kaya lang, inilabas si Chinyu. Sa wakas, hindi na nakayanan ni Yan Rozo at nagsimulang umiyak ng malakas. Ang kanyang nagdadalamhating sigaw ay nagpakilos sa lahat. Sa ilang sandali, nakaramdam ng kaunting lungkot ang lahat. Ang ilan ay may mga luha sa kanilang mga mata. Sa plaza sa likod ng Jingdu Martial Arts Association, mayroong isang lugar para sa execution. Sa sandaling ito, 2 black gold robe powerhouses ang nagdala kay Chinyu sa lugar na ito. Gumamit sila ng isang lihim na pamamaraan para igapos si Chinyu. Kasabay nito, 2 sandata ng Martial Saint ang lumiwanag sa paligid. Ang 2 sandata ng Martial Saint na ito ay nakatutok sa gitna ng mga kilay ni Chinyu. Kapag nakalabas na, sila ay direktang tatago sa espiritual na pakiramdam ni Chinyu. Tinitigan ni Ziyahang si Chinyu habang lalong nababalisa. Ano ba talaga ang plano niya? Anggel si Ziyahang sa loob. Oras na para sa execution, ngunit hindi pa rin nakatakas si Chinyu. Dito ba talaga siya mamamatay ngayon? Chinyu? Ang araw na ito sa susunod na taon ay ang anibersaryo ng iyong kamatayan, malamig na sabi ni Koexi. Mayroon ka bang huling mga salita?
Bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at mukhang tatanggap siya ng parusa. Kuexi, sa tingin mo makakatulog ka pa ba kung hindi ako mamamatay ngayon? Sa sandaling ito, biglang ngumisi si Chinyu, na nagpapakita ng kanyang mapuputing ngipin. Tumibok ang puso ni Kuexi. Malamig siyang ngumuso at sinabing, hindi ka na mabubuhay ngayon. Kahit ang hari ay hindi ka mailigtas. Lubhang hindi mapalagay si Kuexi. Hindi na niya hinintay na mamatay si Chinyu. Kaya, ikinaway ni Kuexi ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang mag-aksaya ng oras. Gawin mo. Oo. Tumango ang dalawang lalaking nakasuot ng lila at pagkatapos ay sinimulang buhayin ang dalawang sandata ng Martial Saint. Ang panloob na chi ng mga sandata ng Martial Saint ay kumikislap na may mga bakas ng sinaunang aura. Papalapit na ang aura na ito sa pagitan ng mga kilay ni Chinyu. Ang liwanag ay kasing silaw ng araw, at patuloy na lumalabas ang mga umuusbong na tunog. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at tinitigan ang dalawang sandata ng Martial Saint. Medyo kinabahan din siya. F*6, pinagsusugal niya ang buhay niya. Hindi napigilan ni Ziyahang na umungol sa loob. Sa sandaling ito, wala ng pag-asa si Ziyahang. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata at sinabi sa loob, Chinyu, tatanggapin ko na may pabor ka sa akin. Magkita-kita tayo sa kabilang buhay. Buzz! Nagsimulang magbuga ng liwanag ang sandata ng Martial Saint at dumiretso sa glebela ni Chinyu. Tumigil ka. Sa kritikal na sandali na ito, isang sobrang dominanteng boses ang biglang nagmula sa labas. Nakita nila ang isang matangkad at kahangahangang lalaki na may pambihirang aura na pumasok. Nakasuot siya ng berdeng uniforme ng militar at itim na bota. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Oo, Yeching. Hindi mapigilan ni Kuexi na sumimangot nang makita kung sino iyon. Naglakad siya pasulong at nagtanong, Opisyal Ye, bakit ka nandito? Nanginginig ang mga damit ni Yeching at nahulog ang kanyang Amerikana sa kanyang mga balikat. Mabilis na nahuli ng entourage ang Amerikana. Naglakad si Yeching patungo kay Chinyu at itinuro siya. Gusto kong kunin ang taong ito. Pinaikit ni Kuexi ang kanyang mga mata at nagtanong, Opisyal Ye, ano ang ibig mong sabihin? Ano? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Sabi ni Yeching na may malamig na ekspresyon. Gumuso si Kuexi. Opisyal Ye, bagamat mayroon kang pambihirang katayuan, hindi mo basta-basta maalis ang mga tao, di ba? Si Chinyu ay nakagawa ng isang karumal-dumal na krimen. Dapat siyang parusahan. Malamig na sinabi ni Yeching, ang Chinyu ay kabilang sa distrito ng militar. Kahit na gusto mo siyang parusahan, ibigay mo siya sa ating distrito ng militar. Ang Jingdo Martial Arts Association ay walang karapatan. Hindi napigilan ni Kuexi na matawa nang marinig iyon. Opisyal Ye, nahulaan ko na nasasabihin mo iyon, ngunit sa kasamaang palad, nakuha na namin ang dokumento ng autorisasyon. Tinulyapan siya ni Yeching at sinabing, anong dokumento? Ipakita mo sa akin. Inutusan kaagad ni Kuexi ang mga tao sa paligid niya na pumunta sa opisina para kunin ang dokumento. Pagkalipas ng ilang minuto, may lumabas na dokumento sa kamay ni Kuexi. Inabot niya ang dokumento kay Yeching at sinabing, pakitingnan, Opisyal Ye. Kinuha ni Yeching ang dokumento. Nang hindi man lang tumitingin dito, pinunit niya ang dokumento. Sige. Ngayon? Wala kang pahintulot. Walang ekspresyong sabi ni Yeching. Kabanata 672, ano ang mga bunga? Habang tinitingnan niya ang punit-punit na dokumento, ang ekspresyon ni Kuexi ay nagbago ng husto. Pinandilatan niya si Yeching at sinabing, ano? Anong ibig mong sabihin? Malamig na sinabi ni Yeching, ano? Hindi mo ba naiintindihan? Yeching? Huwag kang masyadong lumayo. Paano kung ikaw ay isang Diyos ng digmaan sa distrito ng militar? Hindi ka maaaring maging masyadong mapagmataas. Nagngangalit si Kuexi at sinabi. Malamig na tiningnan ni Yeching si Kuexi at sinabing, kung hindi mo gusto, maaari mo akong idmanda. Ikaw. Tumaas at bumagsak ang dibdib ni Kuexi sa galit, at ang kanyang mukha ay lalong namumula. Huwag mong isipin na kunin siya ngayon. Sabi ni Kuexi sa nagngangalit na mga ngipin.
Malamig na sumagot si Yeching at sinabing, kung maglakas loob kang suwiin ang aking mga utos, may karapatan akong parusahan ka kaagad. Ikinaway ni Yeching ang kanyang kamay, at isang malaking grupo ng mga armadong sundalo ang agad na sumugod mula sa labas. Hindi lang iyon, napalibutan din ang Jingdo Martial Arts Association. Ang ekspresyon ni Koexi ay sobrang pangit. Malinaw na determinado si Yeching na ilayo siya. Kung makikipag-away siya kay Yeching ngayon, ito ay katumbas ng pagsuwi sa mga awtoridad. Ang mga kahihinatnan ay hindi isang bagay na kayang tiisin ni Koexi. Bitawan mo siya. Sigaw ni Yeching. Kinagat ni Koexi ang kanyang mga ngipin. Bagamat ayaw niya, iwinagayway pa rin niya ang kanyang kamay at malamig na sinabi, bitawan mo siya. Nagsimulang lumabo ang liwanag ng sandata ng Martial Saint na nakasabit. Ginalaw ng ilang tao ang kanilang mga braso at binti at pinakawalan si Chinyu. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Ziyahang. Hindi ko talaga inaasahan na darating si Yeching at ililigtas siya, naisip ni Ziyahang sa kanyang sarili. Tumingin siya kay Chinyu at nahirapan siyang intindihin. Ang lahat ng ito ay nasa plano ni Chinyu. Paano niya nakuhang lumapit si Yeching at iligtas siya? Bumaba si Chinyu mula sa execution platform. Malamig niyang tiningnan si Koexi at sinabi ang bawat salita, Koexi, naaalala mo pa rin ang sinabi ko sa iyo, tama. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Koexi. Malamig niyang sabi, huwag kang masyadong magyabang. Ang Jingdo Martial Arts Association ay hindi ka pakakawalan ng ganoon kadali. Okay, maghihintay ako, malamig na sabi ni Chinyu. Sumama ka sa akin, sumulyap si Yeching kay Chinyu at sinabi. Ipinakita ni Chinyu ang kanyang pasasalamat at umalis sa Jingdo Martial Arts Association kasama si Yeching. Pagkalabas ng gate, nakita ni Chinyu na ang gate ay napapalibutan na ng mga sundalo. Ito ang kapangyarihan ng gobyerno. Ang Jingdo Martial Arts Association ay talagang hindi maihahambing sa kanila. Pagkasakay sa kotse, yumuko si Chinyu kay Yeching at sinabing, salamat, Officer Ye. Tinulyapan ni Yeching si Chinyu at sinabing, huwag kang maging masaya ng maaga. Tiyak na hindi ito pababayaan ng Jingdo Martial Arts Association. Napangiti si Chinyu at sinabing, alam ko. Salamat sa paalala, Officer Ye. Nagpatuloy ang sasakyan at nakarating sa lugar kung saan walang tao. Sa sandaling ito, huminto ang sasakyan. Pinuksan ni Yeching ang pinto ng kotse at sinabing, lumabas ka. Natigilan si Chinyu at medyo awkward na nagsabi, hindi mo ba ako ikukulong ng ilang araw? Sumimangot si Yeching at sinabing, kung sasabihin kung lumabas ka, lumabas ka. Bakit kailangan mong magsalita ng napakaraming kalokohan? Nagkibit balikat si Chinyu at nagmamadaling tumalon palabas ng sasakyan. Pagkababa ng sasakyan, hindi na nagsalita si Yeching at umalis kasama ang kanyang mga tao. Huminga ng malalim si Chinyu at sinabi sa mahinang boses, ang plano, sa wakas ay nagtagumpay. Hindi na siya nagtagal at agad na sumugod sa Green Moon Villa. Mayroong espiritual na bukal sa Green Moon Villa, at binalak ni Chinyu na gamitin ang espiritual na bukal na ito upang linangin habang hinihintay ang lalaking may bigot. Ang Jingdo Martial Arts Association ay tiyak na magpapatuloy sa pagpapadala ng mga lalaking ninakawan ng Purple para patayin si Chinyu. At malinaw na alam din ni Chinyu ang agwat sa pagitan niya at ng mga lalaking ninakawan ng Purple. Hanggat papasok siya sa intermediate stage ng Martial Marquee Realm, magkakaroon si Chinyu ng lakas upang lumaban. Tuldok. Sa kabilang banda, pagkatapos siyang iligtas ni Yeching, dumiretso siya sa isang pribadong clubhouse. Sa clubhouse na ito, may isang lalaking nakasuot ng Chinese tunic suit na naghihintay kay Yeching. Pagkapasok ni Yeching sa clubhouse, sumaludo siya at nagsabi, pagbati, Mr. Joe. Ngumiti si Joe at ikinaway ang kanyang kamay, na nagsasabing, paano ito? Tapos na ang lahat. Tumango si Yeching at sinabi, Mr. Joe, tulad ng inaasahan mo, talagang lumapit sa akin si Chinyu para humingi ng tulong. Natawa si Mr. Joe at sinabing, mukhang hindi ko siya na-misjudge. Hindi masama. Umupo si Yeching sa tabi ni Mr. Joe. Kumunat ang noo niya at sinabing, Mr. Joe, hindi ko maintindihan.
Bakit mo siya tinutulungan? Tinutulungan siya. Umiling si Mr. Joe. He said nonchalantly, hindi ko siya tinutulungan. Hinihiram ko ang kapangyarihan niya. Hiram ang kanyang kapangyarihan. Hindi mapigilan ni Yeching na medyo magulat. Huminga si Mr. Joe ng kanyang sigarilyo at pagkatapos ay dahan-daw ang sinabi, ang hindi organisadong pagpapalawak ng Jingdu Martial Arts Association sa mga nakaraang taon ay nagdulot na ng kawalang kasiyahan mula sa mga nakatataas. Ngunit sila, pagkatapos ng lahat, isang organisasyon ng mundo ng martial arts. Kung sila ay pinagbawalan, ito ay magdudulot ng hindi kinakailangang gulo. Nang marinig ito, biglang natauhan si Yeching. Napabulalas siya, gusto mong gamitin ang Chinyu para salakayin ang Jingdu Martial Arts Association. Tama, walang pakialam na sabi ni Mr. Joe. Kung kaya niya o hindi, depende sa kanya iyon. Hindi alam, si Chinyu ay naging piraso ng chess ng ibang tao, at hindi alam ni Chinyu ang tungkol dito. Bumalik si Chinyu sa Green Moon Villa. Mula nang patayin ni Chinyu si Deng Sheng, walang sino man sa Green Moon Villa ang nang-ahas na subukan at agawin ang kapangyarihan. Sa bulwagan, si Xinyu ay nakaupo ng tuwid. Nasa harap niya ang dalawang lalaking nakasuot ng puting damit mula sa Jingdu Martial Arts Association. Bagamat sila ay mga lalaki lamang na nakasuot ng puti, ang kanilang mga katayuan ay mas mataas kaysa kay Xinyu. Sect Master Xin, ang lahat ng mga sekta ay dapat nasa ilalim ng pamumuno ng Jingdu Martial Arts Association, sabi ng isa sa mga lalaking nakasuot ng puting damit na may walang pakialam ng ngiti. Sumimangot si Xinyu at sinabing, ayaw makisali ng Green Moon Villa sa Jingdu Martial Arts Association. Hehe? Sect Master Xin? Nangangatuwiran kami sa iyo ngayon, ngunit hindi na magiging ganito sa susunod, sabi ng isa sa mga lalaking nakasuot ng puting damit na may tono ng babala. Sumimangot si Xinyu at sinabing, hintayin natin na bumalik si Mr. Qin bago magdesisyon. Haha, Sect Master Xin, ngayon ang araw ng pagbitay kay Chinyu. Don't tell me hindi mo alam yon. Hindi napigilan ng dalawang lalaking nakasuot ng puting damit na humagalpak sa tawa. Hintayin mo siyang bumalik. Natatakot akong hindi mo kayanin. Kinagat ni Xinyu ang kanyang mga ngipin at sinabing, walang maaaring tapusin ng walang resulta. Kayong dalawa, bumalik na kayo. Hindi ka namin tinatanggap dito. Tumayo si Xinyu at sinabi. Agad na naging malamig ang ekspresyon ng lalaking nakasuot ng puti habang ngumuso, Sect Master Xin, pinapaalis mo ba kami? Alam mo ba ang kahihinatnan ng pagtanggi sa amin ngayon? Hindi mo kayang tiisin ang kahihinatnan. Mas mabuting pag-isipan mong mabuti. Anong kahihinatnan? Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa kanilang likuran. Lumingon sila at nakita si Chinyu na nakatingin sa kanila na may madilim na ekspresyon. Kabanata 673, ang huling hakbang para buhayin ang mga bangkay ng lalaki. Ang mga ekspresyon ng dalawang lalaking nakasuot ng puti ay nagbago ng husto nang makita nila si Chinyu. Ikaw, nakalabas ka sa kulungan. Naguguluhang tanong ng dalawang lalaki. Si Chinyu ay hindi mapakali sa kanila. Hinawakan niya ang mga kwelyo nito at itinapon palabas. Bumalik ka at sabihin kay Exiko na babaliin ko ang kanyang mga paa kapag muli siyang pumunta sa Green Moon Villa, malamig na sabi ni Chinyu. Walang lakas ng loob na magsalita ang dalawang lalaking nakasuot ng puti at tumakbo palayo. Mr. Qin, alam kong magiging maayos ka. Tuwang-tuwang sabi ni Xinyu. Ngumiti si Chinyu at pagkatapos ay nagtanong, mayroon bang mali sa Green Moon Villa nitong mga araw na ito? Hindi. Dumating lang ang mga tao mula sa Jingdu Martial Arts Association, sabi ni Xinyu. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, maglilinang ako sa Green Moon Villa sa mga araw na ito. Tawagan mo ako kung meron. Pagkatapos magsalita ng ilang salita kay Xinyu, dumiretso si Chinyu sa spiritual spring. Ang spiritual spring na ito ay lubhang mahiwaga. Sinasabing nagsimula ang Saint Confucian Sect mula sa spiritual spring na ito. Hindi ito ang unang pagkakataon ni Chinyu dito, kaya alam niya kung saan ang pinakamabilis na cultivation place. Pagkarating sa ilalim ng spiritual spring, umupo si Chinyu na naka-cross-legged at nagsimulang sumipsip ng spiritual energy mula sa spiritual spring.
Iniisip ko kung ano ang pinagmulan ng spiritual spring na ito, naisip ni Chin Yu sa kanyang sarili. Kung mahahanap niya ang pinagmumulan ng espiritual na bukal na ito, marahil ang kanyang paglilinang ay hindi mabilang na mas mabilis. Sa oras na ito, biglang may naisip si Chin Yu, Ice Heart. Gumamit lamang si Chin Yu ng isang maliit na bahagi ng Ice Heart na nakuha mula sa Ice Heart Lake noong nakaraan. Simula nang hiniram ni Chin Yu si Ice Heart para tumungo sa Martial Marquee Realm, nakalimutan na niya ang Ice Heart na ito. Ang espiritual na enerhiya sa Ice Heart ay napakadalisay, at ito rin ang pinakadalisay na espiritual na enerhiya na nakuha ni Chin Yu. Sa pag-iisip nito, dali-dali niyang kinuha ang Ice Heart mula sa Spatial Magic Artifact. Ang piraso ng Ice Heart na nasa kamay ni Chin Yu ay kumikislap na may mapusyaw na asul na liwanag, at nagkaroon pa nga ng malakas na pagdagsa ng espiritual na enerhiya na nagmumula rito. Gamit ang Ice Heart na ito, bakit kailangan kong hiramin itong spiritual spring? Hindi napigilan ni Chin Yu na sabihing nasa sabik. Agad niyang pinutol ang isang maliit na piraso ng Ice Heart at pinasok ito sa kanyang bibig. Agad na kumalat ang pure spiritual energy sa buong katawan ni Chin Yu. Ang kanyang buong katawan ay napuno ng espiritual na enerhiya, at pagkatapos na ang espiritual na enerhiya ay umikot sa kanyang katawan, ito ay lalabas sa ginintoang kaibuturan. Ang ginintoang core ni Chin Yu ay kasing laki lamang ng isang butil. Sa pag-iniksyon ng espiritual na enerhiya, ang ginintoang core ay tila lumaki ng paunti-unti. Ang walang katapusang dami ng espiritual na enerhiya ay dumaloy sa kanyang katawan, at ang paglilinang ni Chin Yu ay tahimik ding tumataas. Kasabay nito, kumalat na ang balita ng pagliligtas kay Chin Yu. Ang lahat ng mga maharlikang pamilya na nakarinig ng balita ay agad na nagalit. Ang mga kabataang Panginoon ng mga maharlikang pamilya ay nakaramdam din ng mga alon ng panggigipit. At ang pinakagalit na galit ay ang mga pamilyang Yan at Han. Ang awayan sa pagitan nila ni Chin Yu ay umabot sa punto kung saan hindi na maaayos ang mga bagay, kaya kinailangan ni Chin Yu na mamatay. Jingdo Martial Arts Association. Magkasamang pumunta sina Han Meng at Yan Zihai sa opisina ni Ko Exi. President Ko, bakit nailigtas si Chin Yu? Malungkot na tanong ni Han Meng. Nagmura si Yan Zihai, Ko Exi, anong ginagawa mo? Paano lumipad ang isang nilutong pato? Lalong hindi nasisiyahan si Ko Exi ngayon. Sabi niya na may madilim na ekspresyon, kung hindi mamatay ang taong ito, magiging malaking kalaban siya ng Jingdo Martial Arts Association. Sa tingin mo ba ayoko siyang mamatay? Dumating si Yeching kasama ang isang grupo ng mga tao upang personal siyang iligtas. Ano ang magagawa ko? Wala ka bang magandang relasyon sa kanya? Humanap ka ng tao at kunin ang posisyon ni Yeching. Sinabi ni Yan Zihai na may malamig na ekspresyon, Ko Exi, seryoso ka ba? Kinagat ni Ko Exi ang kanyang mga ngipin at sinabing, oo, ngunit hindi mo ako masisisi dito. Ngumisi si Yan Zihai at sinabing, hindi mo siya mapapatay, tama. Sige, magpapadala ang pamilya ko ng taong pumatay sa kanya. At saka, sinasabi ko sa iyo, kung hindi mamatay si Chin Yu, ibalik sa akin si Yan Rozo. Pagkasabi nito, tumalikod si Yan Zihai at umalis. Si Han Meng ay natural na hindi kasing tigas ni Yan Zihai. Bagamat siya ay nababalisa, hindi siya naglakas loob na sumiklab. President Ko, mag-isip tayo ng ibang paraan. Kung hindi mamatay si Chin Yu, sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin niya, sabi ni Han Meng. Tumango si Ko Exi at sinabing, oo, ang Jingdo Martial Arts Association ay magpapadala ng mga lalaking nakasuot ng lila upang patayin si Chin Yu. Siyempre, mas maganda kung handang tumulong ang pamilyang Han. Tumango si Han Meng at sinabing, huwag kang mag-alala. Hinahanap ng amo ni Mahai si Chin Yu. Sumulyap si Ko Exi kay Han Meng at sinabing may walang pakialam ng ngiti, hayaan mong si Han Shu ang humawak sa bagay na ito. Ang ekspresyon ni Han Meng ay naging pangit, ngunit imposibleng itago ito ngayon. Pagka-uwi ni Han Meng, naghihintay na si Han Shu sa sofa. Siya ay nakasuot ng itim na mink coat at nakaupo doon sa isang dominanteng paraan. Han Shu, anong ginagawa mo dito? Hindi mapigilan ni Han Meng na sumimangot nang makita ito.
Kinagat ni Hanshu ang mansanas at walang pakialam na sinabi ni tatay na huwag kang makialam sa usapin ni Chinyu. Agad na nag-aalalang sinabi ni Hanmeng, ako na ang bahala sa bagay na ito. Hindi magtatagal ay patay na si Chinyu. Gumisi si Hanshu at sinabing, maraming beses mo nang sinabi ito. Pagod na akong marinig. Pagod na rin si Dad sa narinig. Gusto pa rin magpaliwanag ni Hanmeng, ngunit hindi man lang siya binigyan ni Hanshu ng pagkakataon. Lumabas ng pinto si Hanshu at bumulong, sayang. Akala ko makakapagtatag ka ng relasyon sa pamilya yan, pero sa huli, wala ka pala. Hinarap ang pang-iinsulto ni Hanshu, kahit nagalit si Hanmeng, wala siyang magagawa. Dahil sa pagitan ng dalawang magkapatid, ang kakayahan ni Hanshu ay mas malakas kaysa kay Hanmeng. Higit sa lahat, si Hanshu ay nasa tuktok din ng martial marquee realm. Dahil dito, tuluyang nawala ng pagkakataon si Hanmeng na makipagkompetensya kay Hanshu. Sa mga sumunod na araw, ang buong Jingdo ay tila kalmado at mapayapa, ngunit sa katunayan, ito ay sumisibol sa tensyon. Sa loob ng ilang magkakasunod na araw, hindi umalis si Chinyu sa spiritual spring. Nagpalipis siya ng ilang araw bago niya matagumpay na natunaw ang isang maliit na piraso ng Ice Heart. At ang dalisay na espiritual na enerhiya na iyon ay nagdala kay Chinyu ng malalaking benepisyo. Isang hakbang na lang ang layo niya sa gitnang yugto ng martial marquee realm. Kung lalamunin ko ang isa pang maliit na piraso ng Ice Heart, dapat akong makahakbang sa kalagitnaan ng yugto ng martial marquee realm. Kapag dumating ang oras na iyon, magkakaroon ako ng lakas upang labanan ang mga lalaking nakasuot ng lila, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Chinyu ay ang iba't ibang aristokratikong pamilya at ang Jingdo Martial Arts Association ay tahimik na gumagawa ng kanilang mga hakbang. Tumayo si Chinyu mula sa lupa. Nagunat siya ng likod at nagplanong kumain. Sa sandaling ito, isang palihim na figure ang lumitaw sa harap ni Chinyu. Sok! Hindi ka naman talaga namatay. Ang swerte mo talaga. Ang bigot na lalaki ay tumingkayad sa lupa na may masamang tingin. Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata sa kanya at sinabing, sige, itigil ang pagsasalita ng walang kaparirikon. Kamusta na? Ibinuko ng lalaking may bigot ang kanyang mga kamay at sinabing, nakatipon na ang karamihan sa mga sangkap. Isang bagay na lang ang natitira. Pumunta ako dito para sa huling sangkap. Bahagyang tumango si Chinyu. Malinaw na naalala ni Chinyu na ang huling material ay kailangan niyang kunin. Kung gayon, huwag mag-aksaya ng oras. Tere na dali, sabi ni Chinyu. Kabanata 674, Yelo at Apoy. Pamulong ang lalaking may bigot, anong nagmamadali? Ang layo na ng tinakbo ko. Kahit anong mangyari, hayaan mo akong kumain. Kainin mo ang puwet ko. Kapag tapos na ang usapin, ililibre kita ng kahit anong gusto mong kainin. Hinayla ni Chinyu ang lalaking may bigot at sinabing. Malungkot pa ring sinabi ng lalaking may bigot, buntong hininga, wala akong lakas para magtrabaho kung hindi ako kakain. Ayaw mo bang makita ang maskara na iyon? Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata. Sa sandaling nabanggit ang paksang ito, ang lalaking may bigot ay agad na naging masigla. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na, kalimutan mo na. Ayoko nang kumain. Tere na. Kaya, sinundan ni Chinyu ang lalaking may bigot at umalis sa Green Moon Villa sa parehong araw. Hindi nagtagal pagkaalis ni Chinyu, dumating sa Green Moon Villa ang mga lalaking nakasuot ng purple mula sa Jingdo Martial Arts Association at ang mga taong ipinadala ng iba't ibang maharlikang pamilya. Isang napaka-solemn na aura ang bumalot sa paligid ng villa. Ilang top-tier na martial marquises ang nakatayo sa plaza. Kahit na pinigilan nila ang kanilang panloob na chi, ang aura sa kanilang mga katawan ay nagpapalamig pa rin sa mga gulugad ng mga tao. Sino? Hinahanap mo. Nakita ni Zinyu na ang mga taong ito ay hindi dapat pabayaan, kaya sinubukan niyang magtanong ng magalang. Nasaan si Chinyu? Malamig na tanong ng isa sa mga lalaking nakasuot ng lila. Mister, kakaalis lang ni Chin. Mukhang may gusto siyang gawin, sabi ni Zinyu. Bahagyang kumunot ang noo ng lalaking nakasuot ng lila, at dahan-daang lumutang ang kanyang katawan.
Pagkatapos, isang nakakatakot na espiritual na kahulugan ang direktang sumaklaw sa buong Green Moon Villa. Pagkaraan ng ilang minuto, malamig na sinabi ng lalaking nakasuot ng lila, wala siya rito. Gaano na siya katagal na wala? Pagkatapos, may tumingin kay Xinyu. Nag-isip sandali si Xinyu at sinabing, mga kalahating oras. Kalahating oras. Hindi pa siya nakakalayo. Sumunod ka sa kanya. Sabi ng isa sa mga lalaking nakasuot ng purple. Agad na umalis ang grupo sa Jade Moon Villa para hanapin ang kinaroroonan ni Xinyu. Tuldok 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 tuldok. Sa sandaling iyon, sinusundan ni Xinyu ang lalaking may bigot upang hanapin ang huling sangkap. Ang Pyro ay isang malawak at masaganang lupain, at ang lugar na kanilang pinupuntahan sa panahong ito ay matatagpuan sa pinakatiwangwang na rehiyon sa Hilagang Kanluran. Pagkatapos sumakay sa eroplano, sumakay sila ng bus, at pagkatapos sumakay ng bus, sumakay sila sa kariton ng asno. Pagkatapos ng mahabang lubak-lubak na biyahe, nakarating silang dalawa sa isang disyerto. Nakatayo sa gilid ng disyerto, hindi mapigilan ni Xinyu na makaramdam ng init. Sigurado ka bang nandito ang materyal na binanggit mo? Hindi mapigilan ni Xinyu na sumimangot. Kahit anong tingin niya dito, parang hindi ito isang lugar na may kayamanan. Umikot ang mga mata ng lalaking may bigot at sinabing, ilang beses ko na itong inspection. Sumunod ka sa akin. Pagkasabi noon ay naglabas ng panibagong compass ang lalaking may bigot. Tinundan niya ang direksyon sa compass at dinala si Xinyu sa disyerto. Walang tao sa disyerto, tanging walang katapusang sandstorm. Maghapon at magdamag silang naglakad sa disyerto, ngunit hindi pa rin nila nakita ang yaman na sinasabi ng lalaking may bigot. Sa halip, naramdaman nila na painit ng painit. Maaasahan ba ito o hindi? Kumunat ang noo ni Xinyu at nagtanong. Ang lalaking may bigot ay naiinip na nagsabi, ano ang iyong ikinababahala? Hindi mawawala ang pasensya mo. Sumama ka sa akin. Walang choice si Xinyu kundi sundan ang lalaking may bigot hanggang sa madilim. Sa tanghali kinabukasan, maliwanag na sumisikat ang araw. Si Xinyu ay nakatayo sa disyerto, ang kanyang damit ay basa ng pawis. Bakit ang init? Pinunasan ni Xinyu ang kanyang pawis, pakiramdam na nag-aapoy ang kanyang buong katawan. Lalong naging miserable ang lalaking may bigot. Namula ang mukha niya dahil sa init, at dehydrated siya. Malapit na tayo. Sa unahan lang, mahinang sabi ng lalaking may bigot. Makalipas ang ilang milya, isang malaking hukay ang lumitaw sa harapan nilang dalawa. Habang papalapit sila sa malaking hukay, lalong uminit ang kanilang mga katawan. Huminga ang lalaking may bigot at sinabing, nasa hukay na iyon. Ay nalalayan ni Xinyu ang kanyang katawan at mabilis na naglakad papunta sa harapan ng hukay. Nakita niya na may apoy na nagninanga sa hukay. Ang apoy ay sobrang init, at ang temperatura nito ay maraming beses na mas mataas kaysa sa ordinaryong apoy. Nandito ba sa loob? Itinuro ni Xinyu ang hukay na may pagdududa sa kanyang mukha. Tama iyan. Nagpunas ng pawis ang lalaking may bigot. Ang apoy na ito ay kilala bilang true fire. Sa katawan ko, basta hinawakan ko, magiging malapot na tubig. Sumimangot si Xinyu at sinabing, true fire. Napakainit ba ng temperatura dito dahil sa malaking hukay na ito? Tama iyan. Tumango ang lalaking may bigot. Kinuha ni Xinyu ang isang dakot ng buhangin mula sa lupa at itinapon ito sa fire pit. Sa sandaling dumampi ito, agad na nawala ang buhangin. Anong mataas na temperatura? Nang makita ito, hindi mapigilan ni Xinyu na mapabuntong hininga. Kahit na ang aking pisikal na katawan, natatakot ako na mapinsala ako kapag tumalon ako. Iminulat ng lalaking may bigot ang kanyang mga mata at sinabing, kung hindi lang mahirap, hindi kita hahayaang sumama. Ibinaba ni Xinyu ang kanyang ulo at tumingin sa malaking hukay. Hindi niya makita ang dulo nito sa isang sulyap. Ang heatwave na nagmumula sa harapan ay halos masunog ang mukha ni Xinyu. Bakit? Natatakot ka ba? Pang-aasar ng lalaking may bigot sa gilid. Kung natatakot ka, hindi pa huli ang lahat para mag-back out. Huminga ng malalim si Xinyu, at isang bakas ng determinasyon ang bumungad sa kanyang mukha. Upang mabuhay muli ang dalawang bangkay ng lalaki, kailangan kong bumaba.
Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Sinubukan niyang ilagay ang kanyang kamay sa apoy. Sa sandaling hinawakan niya ito, ang kamay ni Chinyu ay direktang nilamon ng apoy. Ang apoy ay lubhang manat. Sa isang iglap, sinunog nito ang palad ni Chinyu hanggang sa nahati ang balat at laman. Hindi. Mabilis na pinatay ni Chinyu ang apoy. Kumunat ang noo niya at sinabing, kung tumalon ako pababa, natatakot akong mamatay ako ng walang pag-aalinlangan. Ibinuko ng lalaking may bigot ang kanyang mga kamay at sinabing, maraming paraan ang naisip ko at sinubukan kong gumamit ng mga magic artifact para protektahan ang aking katawan, ngunit wala sa mga ito ang gumana. Ang lahat ng mga magic artifact ay hindi makatiis sa true fire na ito, kaya maaari ka lamang umasa sa iyong espesyal na konstitusyon. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, kung ang aking cultivation base ay umunlad ng isang hakbang, maaaring nakaalis na ako sa apoy na ito ng buhay, ngunit ngayon, imposible. Sa sandaling hawakan nila, ang kamay ni Chinyu ay halos masunog sa isang malutong, pati na rin ang pagtalon sa hukay ng apoy na ito. Anyway, ang bagay ay nasa ilalim ng fire pit na ito. Kung hindi natin makuha, hindi natin makokontrol ang dalawang bangkay ng lalaki, sabi ng lalaking may bigot na nakabuka ang mga kamay. Ang ekspresyon ni Chinyu ay hindi maiwasang maging pangit. Saglit, nahuli siya sa isang dilema. Kung hindi mo talaga kaya, then give up. Hinailan ng lalaking may bigot si Chinyu. Anyway, maraming paraan para iligtas ang mga tao. Hindi naman natin kailangang umasa sa dalawang bangkay ng lalaki, diba? Umiling si Chinyu at sinabing, hindi, ito ang pinakamabilis na paraan. Iginala ng lalaking may bigot ang kanyang mga mata at sinabing, talon ka pababa. Tumayo si Chinyu sa harap ng fire pit at hindi umimik ng matagal. Tama. Sa sandaling ito, biglang tinapik ni Chinyu ang kanyang ulo. May idea ako. Tuwang-tuwang sabi ni Chinyu. Dali-dali niyang inilabas ang kabaong ng babaeng nakamaskara mula sa spatial magic artifact. Sa sandaling lumitaw ang kabaong, ang temperatura ay agad na bumaba ng ilang degrees. Itinuro ni Chinyu ang kabaong at sinabing, basta nagtatago ako sa kabaong na ito, maiiwasan ko ang apoy, di ba? Saglit ding natigilan ang lalaking may bigot. Napakamot siya ng ulo at sinabing, ang galing mo talaga. Ngunit, kayang-kayanin ng kabaong ito ang tunay na apoy. Umiling si Chinyu at sinabing, hindi ko rin alam. Subukan ko lang. I-drill ko itong kabaong mamaya. Ihagis mo ang kabaong, udyok ni Chinyu. Kabanata 675, Pagpapainit ng katawan sa tunay na apoy. Pagtingin sa kabaong, parang nag-goosebumps ang lalaking may bigot. Nanginginig siya, pero tumango pa rin siya at sinabing, okay, pero, mag-iingat ka. Feeling ko tuloy, nakakatakot ang kabaong na ito. Hindi pinansin ni Chinyu ang lalaking may bigot. Hindi ito ang unang beses niyang pumasok sa kabaong na ito. Bukod dito, hindi nakatagpo ng anumang aksidente si Chinyu. Hindi nag-aksaya ng oras si Chinyu. Agad niyang binuksan ang kabaong at tumalon. Magsimula na tayo. Sinulyapan ni Chinyu ang lalaking may bigot at sinabi. Tumango ang lalaking may bigot. Isinara niya ang kabaong at buong lakas niyang itinulak ang kabaong sa bakana ng malaking hukay. Paparating na ang init mula sa tindahan. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay napaka hindi komportable. Kaya naman, nagmamadaling itinulak ng lalaking may bigot ang kabaong. Ang kabaong ay mabilis na nahulog sa malaking hukay, at si Chinyu, na nasa kabaong, ay lubhang ligtas. Hindi maisip ang malamig na hangin sa kabaong. Kahit ang true fire ay hindi makalusab dito. Mabilis na nahulog ang kabaong sa ilalim ng hukay, at ang apoy sa paligid ay tila malapit ng lumunin ang kabaong. Si Chinyu, na nakahiga sa kabaong, ay hindi napigil ang huminga ng malalim. Pakiusap hayaan mo akong matagumpay na makuha ang material na ito, naisip ni Chinyu sa loob. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinulak ang coffin board. Ang kabaong ay nagbukas lamang ng isang maliit na siwang, at si Chinyu ay nakaramdam ng matinding init na humahampas sa kanya. Naramdaman na lang ni Chinyu na inihaw ang kanyang palad hanggang sa sumakit ito, at patuloy na bumabarena ang apoy sa kabaong. Damn it! Hindi napigilan ni Chinyu na bawiin ang kanyang kamay.
Napatingin siya sa palad niya, at nakita niyang namumula na ito. Naamoy niya pa ang amoy ng inihaw na karne. Ang tunay na apoy na ito ay talagang umaayon sa reputasyon nito, naisip ni Chinyu habang nakahiga siya sa kabaong. Gayunpaman, bumaba na siya, kaya hindi umatras si Chinyu. Nakahiga siya sa kabaong at nag-isip sandali, pagkatapos ay i-activate ang Saintly Body Technique upang pilitin na kunin ang material na ito. Biglang lumitaw ang gininto ang liwanag sa kabaong, at ang katawan ni Chinyu ay naging hindi nasasira. Huminga siya ng malalim at saka hinanda ang sarili na itulak ang maliit na siwang sa kabaong. Pagkatapos, iniunat ni Chinyu ang kanyang braso. Sa sandaling iniunat niya ang kanyang braso, nakaramdam si Chinyu ng mga alon ng sakit. Parang nasunog ang buong braso niya. Hindi naglakas loob si Chinyu na itulak ang kanyang ulo. Kaya lang niyang tiisin ang sakit at kuskusin ito sa apoy. Minsan, 2 beses, 3 beses. Kinuha ni Chinyu ang lahat ng uri ng kakaibang hugis na graba mula sa hukay. Ang bawat piraso ay sinunog ng pula ng apoy. Hindi niya alam kung aling piraso ang material na kailangan, kaya't maaari na lamang niyang ipagpatuloy ang pagkalkal. Sa panahong ito, nasunog ang braso ni Chinyu hanggang sa mapunit ang kanyang balat at laman. Ang matinding sakit ay nagpawis kay Chinyu ng tuloy-tuloy. Sa labas ng kabaong, may naglalagablab na apoy, ngunit sa loob ng kabaong, may malamig na lamig. Alin ang material? Tumingin si Chinyu sa mga sirang bato na dinala at hindi maiwasang mapasimangot. Ang mga sirang batong ito ay tila hindi ang kinakailangang material. Napatingin si Chinyu sa kanyang braso. Ang laman at dugo ng kanyang braso ay nasunog sa laman, kahit na naglantad ang kanyang mga puting buto. F6. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Sa pinakamasama, mawawala ang braso ko. Determinado si Chinyu sa loob. Muli niyang inilabas ang kanyang braso at nagpatuloy sa pag-usad sa labas. Sa wakas, hindi nabigo ang langit. Si Chinyu ay naglabas ng isang nagninangas na pulang butil na kumikinang mula sa fire pit. Ang butil ay nagninangas sa nagngangalit na apoy, ngunit sa sandaling kinuha ni Chinyu ang kabaong, agad na nawala ang apoy. Ang butil ay mukhang hindi pangkaraniwang, tulad ng isang nagninangas na pulang gintong core na may nasusunog na panloob na chi. Ito dapat, naisip ni Chinyu sa sarili. Pinawi niya ang braso niya. Ang mga laman at dugo sa kanyang braso ay ganap na nasunog. Sa kabutihang palad, ang mga buto ni Chinyu ay hindi nasira, ngunit sa ilalim ng pag-atake ng apoy, sila ay naging itim. Gamit ang gininto ang core na ito, dapat kong buhayin ang 2 bangkay ng lalaki. Hindi maiwasan ni Chinyu na umasa dito. Ang lakas ng 2 bangkay ng lalaki ay hindi matansya, at maging ang Jingdo Martial Arts Association ay hindi maikukumpara sa kanila. Isinara ni Chinyu ang kabaong at sinabi sa mahinang boses, panahon na para umakyat. Pagkatapos, hinawakan ni Chinyu ang kabaong gamit ang isang kamay, at ang kanyang panloob na chi ay lumundag upang pilit na ilayo ang kabaong mula sa hukay ng apoy. Ang mga alon ng panloob na chi ay nagsimulang magluto sa loob ng kabaong. Bahagyang nanginig ang buong kabaong habang dahan-dahan itong bumangon mula sa hukay ng apoy. Si Chinyu ay nagpakawala ng galit na dagindong habang ang panloob na chi sa kanyang katawan ay pumutok. Tinala niya ang kabaong at pilit na sumugod pataas. Hula! Sa sandaling bumangon ang kabaong, ang tunay na apoy sa hukay ng apoy ay tila nagngangalit. Ang apoy ay parang isang malaking kamay na sinusubukang agawin ang kabaong. Naramdaman lang ni Chinyu ang isang malaking puwersa na pumipigil sa kanya, at ang kabaong ay hindi napigil ang matamba. Damn it, maaaring may espiritual na kahulugan din ang tunay na apoy na ito. Napaisip si Chinyu sa sarili. Si Chinyu ay hindi naglakas loob na mag-isip ng husto. Inayos niya ang panloob na chi sa kanyang katawan sa maximum, at ginawa ang lahat upang labanan ang apoy. Saglit silang nasa isang stalemate. Ang magkabilang panig ay tila nakikipagkompetensya sa mga tuntunin ng lakas. Ang mga ugat sa noo ni Chinyu ay nakaumbok habang inilalabas niya ang kanyang lakas ng husto. Siya ay umungal, hindi ako naniniwala na ako ay paghihigpitan ng mga apoy lamang. Kasunod ng galit na dagindong ni Chinyu, ang gintong liwanag sa kabaong ay biglang sumabog.
Ang ginintoang liwanag na ito ay tila sumanib sa kabaong habang ang buong kabaong sa wakas ay nagsimulang dahan-daang bumangon. Makalipas ang mahigit 10 minuto, nagpumigla si Chinyu na buhatin ang kabaong palabas ng fire pit. Sa sandaling mapunta siya sa lupa, hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Damn it! Masyadong nakakatakot ang apoy na ito, ungol ni Chinyu. Nagmamadaling tumakbo ang lalaking may bigot at itinulak palayo ang coffin board. Nagtatakang tanong niya, buhay ka pa? Tumanggaw si Chinyu at umakyat sa kabaong. Pagkatapos, sumimangot siya at sinabing, hindi talaga simple ang apoy na ito. Sa pagtingin sa braso ni Chinyu na halos masunog sa lupa, ang lalaking may bigot ay hindi maiwasang manginig. Nakakatakot talaga. Kung ako, malamang masunog ako hanggang abo, ungol ng bigot habang nakatingin sa kabaong. Tinulyapan ito ni Chinyu at sinabing, ang butil na iyon ay dapat ang materyal na gusto mo. Paulit-ulit na tumango ang lalaking may bigot at sinabing, not bad. Yung butil na yon. Tulungan mo akong ilabas ito. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, hindi mo alam kung paano ito tatanggalin. Nanginig ang lalaking may bigot at sinabing, ayokong ipasok ang kamay ko sa kabaong na iyon. Nagdudulot ito ng malas. Walang pagpipilian si Chinyu kundi kunin ang butil mula sa kabaong at ibigay ito sa lalaking may bigot. Dapat nandito na lahat ng materyales, di ba? Tanong ni Chinyu. Hinawakan ng lalaking may bigot ang kanyang baba at nakangiting sinabi, ang tanging bagay na kulang ay ang maskara. Napaungol si Chinyu bilang pasasalamat. Tumayo siya sa gilid at tinitigan ang kabaong, walang palatandaan ng pag-alis. Tara na. Hindi ka ba nagmamadali? Ungol ng lalaking may bigot. Umiling si Chinyu. Itinuro niya ang ilang mga bato na inilabas mula sa hukay ng apoy at sinabi, bakit sa palagay mo ang mga batong ito ay hindi pa nasusunog? At saka, bakit kaya ng mga pader ng malaking hukay na ito na makatiis sa true fire? Biglang tanong ng lalaking may bigot. Napakamot siya ng ulo at sinabing, tama, parang may sense ang sinabi mo. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, sa palagay mo ba ay posible na ang lugar na ito ay isang maliit na hukay lamang sa simula, ngunit ito ay naging mas malaki at lumaki sa ilalim ng pag-atake ng true fire? Nataranta ang lalaking may bigot habang nakikinig. Mukhang hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ni Chinyu. Nagpatuloy si Chinyu, sa madaling salita, ang mga bato dito ay mga ordinaryong bato lamang. Ngunit sa ilalim ng mabagal na pagsalakay ng tunay na apoy, nagsimula silang makayanan ang tunay na apoy. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng lalaking may bigot. Parang may nahulaan siya, at pagkatapos ay gulat na sinabi, ano? Ano ang gusto mong gawin? Sumulyap si Chinyu sa kanya at sinabing, kung ang aking katawan ay pinainit ng tunay na apoy, sa palagay mo ba ay lalakas at lalakas ang aking katawan hanggang sa makayanan nito ang tunay na apoy? Kabanata 676, tumalon sa lungga ng apoy. Nang marinig ang mga salita ni Chinyu, ang lalaking may bigot ay natulala. Hinawakan niya ang noo ni Chinyu at sinabing, baliw ka ba? Alam mo ba ang sinasabi mo? Tinitigan ni Chinyu ang fire pit na may seryosong tingin at sinabing, hanggat hindi ako kayang patayin ng tunay na apoy na ito, maaari kong subukan. Pamulong ang lalaking may bigot, baliw ka talaga. Ito ang true fire. Kung hindi ka mag-iingat, maaari kang maging isang tumpok ng alikabok. Hindi gaanong nagsalita si Chinyu, ngunit isang matinding pagnanasa ang bumangon sa kanyang puso. Kung talagang kaya niyang painitin ang katawan niya hanggang sa puntong hindi na ito masisira, kung gayon kahit na ang kanyang kaharian ay hindi sapat na mataas, ang kanyang lakas ay sapat pa rin. Dapat ikaw muna. Pagkaraan ng ilang sandali, pumunta sa Green Moon Villa para hanapin ako. Tiningnan ni Chinyu ang lalaking may bigot. Ang lalaking may bigot ay nanlaki ang kanyang mga mata at nagsabi, talaga bang tatalon ka sa hukay na ito ng apoy? Oo. Nagpa siya si Chinyu. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at hakbang-hakbang patungo sa hukay ng apoy na ito. Hanapin mo ako sa Green Moon Villa sa loob ng halos isang buwan, seryosong sabi ni Chinyu. Ang lalaking may bigot ay patuloy na bumubulong, nakakaloka. Paano ko nakilala ang isang baliw na tulad mo?
Nang malapit nang tumalon si Chinyo, ilang malakas na internal chi ang biglang lumapit sa kanilang dalawa. Matapos maramdaman ang panloob na chi na ito, ang ekspresyon ni Chinyo ay hindi maiwasang bahagyang magbago. May darating, sabi ni Chinyo sa malalim na boses. Tumango rin ang lalaking may bigot at sinabing, at hindi mahina ang internal chi. At least nasa intermediate stage na sila ng martial marquee realm. Bahagyang pinaikit ni Chinyo ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang boses, talagang hinabol ako ng mga taong ito dito. Mukhang determinado silang patayin ako. Mamulong ang lalaking may bigot, hindi kita sasamahan. Magkita-kita tayo sa Green Moon Villa sa isang buwan. Pagkasabi nito ay nagplanong tumakas ang lalaking may bigot. Gayunpaman, sa sandaling ito, tatlong lalaking nakasuot ng kulay ube ang nakalapit na. Isang nakakatakot na panloob na chi ang agad na bumalot sa buong disyerto. Ang tatlong tao ay malamig na tumingin kay Chinyo at sinabing, Chinyo, sa tingin mo ba makakatakas ka sa kamatayan sa pamamagitan ng pagtakbo dito? Gumisi si Chinyo at sinabing, oo naman, galing kayo sa Jingdu Martial Arts Association, talagang persegido kayo. Cut the crap, kailangan mong mamatay ngayon. Ang isa sa mga lalaking nakasuot ng lila ay dahan-daang nagtaas ng kamay. Nagmamadaling bumulong ang lalaking may bigot sa tabi, wala itong kinalaman sa akin. Ako, dumaan lang ako. Sumulyap sa kanya ang lalaking nakasuot ng lila at ngumisi. Pwede ka ring manatili. Nang marinig ito, tumakbo ang lalaking may bigot. Nakakamangha ang bilis niya. Maging si Chinyo ay hindi napigil ang malunok. Ang bilis na ito, ay malamang na mas mabilis pa kaysa sa shrinking ground into an inch technique. Napatingin ang tatlong lalaking nakasuot ng lila sa direksyon na iniwan ng lalaking may bigot at hindi napigil ang mapaungol ng malamig. Talagang nakatakas siya. Ang isa pang lalaking nakasuot ng lila ay nagsabi, kalimutan mo na ito. Isa lang siyang nobody. Ang target natin ay si Chinyo. Sabay-sabay na tumango silang tatlo at saka naglakad patungo sa Chinyo bawat hakbang. Tumayo si Chinyo sa tabi ng fire pit at malamig na sinabi, gusto mo ba talaga akong patayin? Ano sa tingin mo? Malamig na ngiti ang sabi ng lalaking nakasuot ng lila. Sa tingin mo ba talaga na sa pagprotekta sa iyo ni Yeching, ang Jingdu Martial Arts Association ay walang magagawa sa iyo? Nang marinig ito, hindi napigilan ni Chinyo ang tumawa ng malakas. Hindi ko naisip na hilingin sa iba na protektahan ako. Gusto mo akong patayin. Sige, gawin na natin. Pagkatapos ng isang mabangis na sigaw, ang panloob na chi ng mga lalaking nakasuot ng lila ay pumutok. Noong una ay inakala nila na si Chinyo ay makikipaglaban, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tumalikod si Chinyo at tumalon sa fire pit. Kung gusto mo akong patayin, bumaba ka. Malamig na sabi ni Chinyo. Bahagyang kumunat ang noo ng tatlong lalaking nakasuot ng lila at agad na tumakbo patungo sa fire pit. Ibinaba nila ang kanilang mga ulo upang tumingin sa hukay ng apoy at hindi maiwasang mapasimangot. Ito ang True Fire. Talagang tumalon ang batang ito sa True Fire. Nabaliw na ba siya? Nagkatinginan silang tatlo. Sa ilang sandali, tila hindi sila makapag-isip. Sa normal na mga pangyayari, ang paglundag sa True Fire ay tiyak na magre-resulta sa kamatayan. Gayunpaman, palaging nangyayari ang mga himala sa taong ito. It is better to be cautious, malamig na sabi ng isa sa kanila. Maraming beses, naisip nilang tiyak na mamamatay si Chinyo sa pagkakataong ito. Gayunpaman, sa bawat pagkakataon, tatalon si Chinyo. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, tiyak na hindi na nila papakawala ng madali si Chinyo. Nagkatinginan ang iilan sa kanila, at pagkatapos ay lumakad ang isang lalaking nakasuot ng lila sa harap ng tunay na apoy. Itinaas niya ang kanyang kamay at inabot ang apoy. Sa sandaling hinawakan niya ang hukay ng apoy, ang apoy ay mabilis na sumugod at nilamon ang kanyang palad. Agad na nagbago ang ekspresyon ng lalaking nakasuot ng lila, at dali-dali niyang binawi ang kanyang kamay. Pero kahit ganoon, sunog pa rin ang palad niya, kitang-kita ang mapuputing buto niya. Tulad ng inaasahan sa True Fire, nagbago ang ekspresyon ng lalaking nakasuot ng lila. Ang sakit ng palad niya ay pinagpawisan ng husto ang mukha niya.
Ang tunay na apoy ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng katawan ng isang tao. Siguradong mamamatay ang lalaking ito kapag tumalon siya, malamig na sabi ng isa pang naka-purple na lalaki. Nagkatinginan silang tatlo, hindi alam ang gagawin. Narinig kong sinabi ni Koexi na baliw ang batang ito. Gagawin niya ang lahat, sabi ng isa pang lalaking naka-purple. Kung makakahanap siya ng paraan upang maiwasan ang tunay na apoy, siya ay magiging ligtas at maayos sa hukay ng apoy na ito, sabi ng isa pang lalaking naka-purple na nakadamit na tumango. Imposible. Kahit may secret technique siya, hindi magtatagal. Napaisip silang tatlo at sa wakas ay nagpasya na silang maghintay sa harap ng fire pit. Sa pagkakataong ito, gusto nilang makita siya ng personal kung buhay pa siya at ang bangkay niya kung patay na siya. Sa ilalim ng fire pit, patuloy na bumagsak ang katawan ni Chinyu. Sa proseso ng pagbagsak, nasunog ang kanyang katawan hanggang sa nahati ang kanyang balat at laman. Ang apoy ay tila nagalit sa mapang-akit na ugali ni Chinyu. Ang lahat ng apoy ay sumiklab ng husto at sinubukang kumapit sa katawan ni Chinyu ng buong lakas. Ang matinding sakit ay naging sanhi ng pagbaluktot ng ekspresyon ni Chinyu. Ang pawi sa kanyang katawan ay sumangga sa isang iglap. Dahil sa matinding sakit ay napaungol ng mahina si Chinyu. Pinagmasdan niya ang kanyang katawan. Ang laman at dugo sa kanyang katawan ay nagsimulang mabulok sa ilalim ng kaagnasan ng apoy. Gayunpaman, hindi nag-alala si Chinyu. Pagkatapos tumuntong sa Golden Core Stage, ang kanyang laman at dugo ay muling bubuo. Ang talagang nag-aalala kay Chinyu ay ang kanyang mga buto. Kung ang kanyang mga buto ay masunog sa abo, kung gayon kahit na ang kanyang golden core ay hindi nasira, siya ay mamamatay ng walang pag-aalinlangan. Ang ganitong uri ng sakit ay lampas sa imahinasyon, ngunit kapag ang sakit ay umabot sa isang tiyak na antas, ito ay kukuha pa rin ng buhay ng isang tao. Gayunpaman, ang matibay na kalooban ni Chinyu ay nagpanatiling nakadilat sa kanyang mga mata habang pinapanatili ang kanyang kamalayan. Habang naging ganito, mas malinaw ang sakit. Natunaw ang katawan ni Chinyu sa bilis na nakikita ng mata. Sa ilalim ng pagsalakay ng apoy, ang lahat ng kanyang laman at dugo ay talagang sumangga. Sa lalong madaling panahon, ang mga kumikinang na puting buto ay nahayag mula sa katawan ni Chinyu. Halos masunog ang kanyang laman at dugo. Depende ito sa kung ang mga butong ito ay makatiis nito. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at mariing sinabi. Kung masunog din ang kanyang mga buto, tiyak na mamamatay si Chinyu. Hindi nagtagal, tinakpan ng apoy ang mga puting buto ni Chinyu. Ang nakakatakot na temperatura ay nagpasakit sa mga buto ni Chinyu. Tinakpin ng apoy ang bawat pulgada ng mga buto ni Chinyu at sinimulang sirain ang mga ito. Pitek. Hindi nagtagal, hindi na nakayanan ng mga buto ni Chinyu at narinig ang isang malutong na tunog. Kabanata 677, ang tunay na apoy ay ganyan lang. Sa ilalim ng pagsalakay ng apoy, ang mga buto ni Chinyu ay hindi na nakayanan at nagsimulang mabali. Agad na tumibok ang puso ni Chinyu. Ang mga bagay ay masama. Pitek. Basag. 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 Kasunod nito, maririnig sa bawat parte ng kanyang katawan ang tunog ng mga buto. Sunod-sunod na buto ay nagsimulang mabali. Ang sakit sa kanyang katawan ay lumakas ng ilang beses. Nako! Tiniis ni Chinyu ang sakit at tinitigan ang mga buto sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Walang kahit isang buto sa kanyang katawan ang makatiis sa apoy na ito. Sa sandaling ito, si Chinyu ay ganap na nawala ng pag-asa. Ang golden core sa kanyang katawan ay nagsimulang malantad, at ang apoy na ito ay tila may banal na kahulugan habang ito ay dumiretso sa golden core ni Chinyu. Tapos na. Agad na namula ang mukha ni Chinyu. Sinusunog pa rin ng apoy ang mga buto ni Chinyu, na binabali ang bawat pulgada ng mga buto ni Chinyu. Mapatla ang mukha ni Chinyu, at wala siyang pag-asa. Lumipas ang oras sa bawat minuto, at ang apoy ay bumabalot sa mga buto ni Chinyu. Walang nakakaalam kung ilang oras na ang lumipas. Nang si Chinyu ay nawalan ng pag-asa, bigla niyang napagtanto na ang mga buto na nakabalot sa apoy ay hindi na nabasag pa. Ang bawat pulgada ng mga buto ay unti-unting gumagaling. Agad na nanlaki ang mga mata ni Chinyu nang bumulalas siya, may pag-asa pa.
Para siyang humawak sa isang straw na nagil iligtas buhay habang nagmamadali niyang i-activate ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan at ginawa ang lahat para mabawi ang kanyang mga buto. Gaya ng inaasahan, sa ilalim ng suporta ng espiritual na enerhiyang ito, ang mga bali na buto ay nagsimulang dahan-daang gumaling. Ang gayong mapanuksong aksyon ay natural na nagpagalit sa tunay na apoy. Agad na lumakas ang apoy at nabali muli ang mga buto ni Chinyu. Gotcha! Patuloy na maririnig ang tunog ng kaluskos, at muling naramdaman ang matinding sakit. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Ipinalibot niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan at sinubukan ang kanyang makakaya upang protektahan ang mga buto. Katulad ng dati, pagkatapos mabali ang mga buto, hindi na sila natuloy. Bagaman ang mga buto ay nababalot ng apoy, ang mga bagay ay nasa isang pagkapatas para sa isang sandali. Sa isang sandali, ang buto ay lumiwanag at nagsimulang gumaling muli. Magaling! Saglit na nakalimutan ni Chinyu ang sakit at hindi napigil ang sumigaw ng excited. Tila narinig ng ilang mga kulay ube na damit na may hawak sa hawakan sa itaas ang boses na ito. Mabilis na pinalibutan ng tatlo ang bakana ng fire pit at nakasimangot na sinabi, "Narinig mo ba ang boses?" Tila boses ni Chinyu. "Oo. Talagang hindi patay ang taong ito. Maghintay ka na lang dito." Ang pagtangis ngayon ay sapat na para ipakita na hindi na niya kaya. Kahit na ganoon ang kaso, ang malupit na kapaligiran sa disyerto ay nagpahirap sa kanila na kunin ito. Kahit na walang kapantay ang kanilang paglilinang, sa ilalim ng kapangyarihan ng kalikasan, tuyo pa rin ang kanilang mga bibig at dila. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Sa loob ng 3 araw na ito, ang mga buto ni Chinyu ay patuloy na nabali at gumagaling ng paulit-ulit. Halos nasanay na si Chinyu. Nagawa pa niyang mag-coexist sa sakit na ito nang walang takot. Sa bawat oras na gumaling siya, ang tindi ng apoy na ito ay tumataas ng ilang puntos. Ito ay hindi lamang nagpapalakas sa kanyang pisikal na katawan, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng kalooban at espiritual na pakiramdam ni Chinyu. Naka-cross-legged si Chinyu sa ilalim ng fire pit. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang apoy na tumangay sa kanyang katawan. Lumipas ang oras araw-araw. Sa isang kisap mata, kalahating buwan na ang lumipas. Ang mga lalaking nakasuot ng lila sa itaas ay tila hindi na ito kayang hawakan pa. Kung patuloy tayong mananatili sa isang malupit na kapaligiran, natatakot ako na mamatay tayo dito. Sabi ng isa na nakakunot ang noo. Oo, parang halos matuyo ang panloob na lakas ng katawan ko. Masyadong nakakatakot ang ganitong kapaligiran. Tumango rin ang kausap at sinabing, kahit tayo ay labis na naghihirap sa labas, lalo na si Chinyu, na nasa ilalim ng fire pit. Namatay na siya. Sa ganoong kapaligiran, tila may balak na umatras ang 3 tao. Gusto pa nilang umalis. Maghintay pa tayo ng kaunti pa. Sa sandaling ito, sinabi ng pinuno sa 3 sa malalim na boses. Matagal na kaming naghintay. Ang ilang araw pa ay hindi magkakaroon ng pagbabago. Kung hindi natin makikita ang bangkay niya, walang maglalakas loob na gumawa ng madali ang conclusion. No choice silang 3 kundi maghintay. Sa ilalim ng hukay ng apoy, si Chinyu ay ganap ng umangkop. At tila umabot na sa rurok ang tindi ng apoy. Ang bilis ng bawat proseso ng pagpapagaling ay tumataas din. Nang makita ito, hindi napigilan ni Chinyu na sabihin ang buong pagmamalaki, hindi na ako natatakot sa iyo. Ang apoy ay tila naunawaan ang mga mapanuksong salita ni Chinyu at agad na nabalisa. Ang apoy ay tumalsik sa katawan ni Chinyu, ngunit hindi ito nagkaroon ng kahit kaunting epekto. Hindi napigilan ni Chinyu na tumawa ng buong puso. Itong kaunting kapangyarihan lang. Sok! Parang ang tinatawag na true fire ay so lang, hahaha. Sa sandaling ito, natapos na ng mga buto ni Chinyu ang 836 na proseso ng pagpapagaling. At pagkatapos ng pagpapagaling na ito, talagang hindi na nagawang baliin ng true fire ang mga buto ni Chinyu. Ang kanyang mga buto ay naging walang kapantay na matigas at mabangis, na nagniningning sa ilalim ng mga apoy. Susunod, oras na para mabawi ang aking laman at dugo. Gumisi si Chinyu.
Alam na alam niya na ito rin ay isang napakasakit na proseso, ngunit hanggat tinitiis niya ito, magagawa niyang ituloy. Clatter. Nagsimulang tumubo ang laman at dugo sa mga buto ni Chinyu. Sa sandaling lumaki ang laman at dugo, ito ay sumangga ng apoy. Gayunpaman, hindi pinanghinaan ng loob si Chinyu. Nagpatuloy siya sa pagbawi ng kanyang laman at dugo. Minsan, 2 beses, 3 beses. Naging singaw ang laman at dugo ni Chinyu. Unti-unti, aabutin ng ilang segundo bago matuno. Sa mga huling yugto, ang mga apoy ay maaari lamang mag-ihaw ng laman at dugo ni Chinyu, at hindi ito mapapasingaw. Sa isang kisap mata, isa pang kalahating buwan ang lumipas. Ang katawan ni Chinyu ay nakarecover din ng higit sa kalahati. Ang kanyang nakuhang katawan ay naging ginto. Kahit na hindi niya ginamit ang saintly body technique, ang kanyang katawan ay walang katulad na matigas at mabangis. Sa itaas, ang 3 lalaking nakasuot ng lila ay naisipan ng umatras. Patay na ang lalaking ito. Makakaalis na tayo, tumayo ang isa sa mga lalaking nakasuot ng lila at sinabi. Matapos magtiis ng isang buong buwan, hindi na niya ito matiis. Sabay na napatingin sa pinuno ang 2 lalaking nakasuot ng kulay ube, hinihintay ang utos nito na umalis. Maghintay ka pa ng 3 araw. Huling 3 araw na. Malamig na sabi ng pinuno. Kung hindi siya lilito pagkatapos ng 3 araw, aalis tayo sa lugar na ito. May kailangan pa ba? Matapos manatili sa ilalim ng tunay na apoy sa loob ng isang buong buwan, walang sino man ang makatiis nito. Nakasimangot yung isa. Tinulyapan siya ng pinuno at malamig na sinabi, ang taong ito ay isang taong pilit na sumisira sa hagdanan patungo sa langit. Sa kanya, lahat ay posible. Nang makita ito, tumango na lamang silang 3 at sumang-ayon. Tuldok tuldok tuldok. Sa ibaba, ang katawan ni Chinyu ay ganap na gumaling. Naglalakad siya sa tunay na apoy at talagang hindi nabura. Bagamat tinangka ng apoy na lumunin si Chinyu, hindi nila nagawang saktan siya kahit kaunti. True fire. Kailangan ko talagang magpasalamat sa iyo. Tiningnan ni Chinyu ang kanyang katawan, na kumikislap ng gininto ang liwanag, at hindi napigil ang tumawa. Ang apoy ay muling nagngangalit, na gumawa ng malalakas na huni sa walang hangin na lupain. Tawa ng tawa si Chinyu at sinabing, hahaha, hindi na kailangang magalit, dahil, walang silbi ang galit. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, nanginginig ang mga paa ni Chinyu, at tumalon siya patungo sa fire pit. Kabanata 678, hindi malulupig na pisikal na katawan. Bumilis ang katawan ni Chinyu patungo sa pasukan ng fire pit. Ang apoy sa ibaba ay kumukulo gaya ng dati. Ito ay tulad ng isang malaking kamay na gustong panatilihin si Chinyu dito. Ngunit sa kasamaang palad, wala nang magagawa ang true fire kay Chinyu, lalo pa siyang pigilan. Sa itaas, nagkatinginan ang 3 lalaking nakasuot ng lila at sinabi sa malalim na boses, Tero na. Hindi na siya lalabas. Okay. Nagkasundo silang 3 at tumalikod na para umalis. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla silang nakaramdam ng mga alon ng malakas na internal chi na nagmumula sa kanilang likuran. Talagang hinihintay nyo pa rin ako. Bago sila makatalikod, narinig nila ang boses ni Chinyu. Nakita nila na hindi lamang hindi nasaktan si Chinyu, ngunit ang kanyang katawan ay naging mas matigas pa. Hindi ka patay. Isang hakbang pasulong ang lalaking nakasuot ng kulay ube at malakas na nagalit. Ikinalat ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi ko rin akalain na magkakaroon kayo ng ganito kalakas na paghahangad. Kahit 1 buwan mo akong hinintay, tama ba? Hanggat kaya ka naming hintayin, sulit na sulit kahit gaano pa kami katagal maghintay. Malamig na ngiti ang sabi ng 3 tao. Ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng sumisikat at nakakatakot na aura. Isang alon ng layuning pagpatay ang dumaloy diretso kay Chinyu. Alam ni Chinyu na walang kapantay ang lakas ng lalaking nakasuot ng purple, ngunit sa sandaling ito, hindi na makapaghintay si Chinyu na subukan ang kanyang bagong katawan. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at tahimik na tumingin sa 3 taong ito, na para bang wala siyang pakialam sa kanila. At ito ay lubos na nagpagalit sa mga lalaking nakasuot ng lila.
Ang isa sa mga lalaking nakasuot ng lila ay sumigaw ng malakas, at ang kanyang anyo ay biglang nawala bago lumitaw sa harap ni Chinyu sa isang kisap mata. Klang! Hindi kumilos si Chinyu at hinayaan niyang dumapo ang kamao niya sa katawan niya. Narinig ang tunog ng pagbangga ng bakal, ngunit kalmado si Chinyu. Hindi man lang nag-iwan ng puting marka ang kanyang pag-atake. Paano? Paano ito posible? Nang makita nila ang eksenang ito, nagbago ng husto ang ekspresyon ng tatlong tao. Paano naging napakalakas ng katawan ni Chinyu? Ibinaba ni Chinyu ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang ibabang tiyan. Gumisi siya at sinabing, hindi na sayang ang buwang ito. Ano ba talaga ang nakuha mo sa hukay ng apoy na ito? Malamig na tanong ng lalaking nakasuot ng lila. Gumisi si Chinyu at sinabing, gusto mong malaman. Pumasok ka at malalaman mo ang lahat. Nililigawan mo si kamatayan. Ang mga lalaking nakasuot ng lila ay ayaw sumuko at muling humakbang patungo kay Chinyu. Hindi pa rin kumikibo si Chinyu. Ginamit niya ang kanyang katawan para kunin ang suntok. Sa ilalim ng suntok na ito, napaatras si Chinyu ng 3 hakbang, ngunit hindi pa rin niya nagawang saktan si Chinyu. Sok! Katawan lang niya ang may ganyang lakas. Kung idaragdag ko ang Saintly Body Technique at ang Venerable Fifth Mountain. Anong uri ng estado ang mararating ko? Pulong ni Chinyu sa mahinang boses. Nang matapos siyang magsalita, biglang sumabog ang katawan ni Chinyu na may kasamang Golden Internal Chi. Ito ay ang Saintly Body Technique. Sa suporta ng Saintly Body Technique, ang pisikal na katawan ni Chinyu ay umabot na sa isang nakakatakot na estado. Subukan natin ulit. Sumenya si Chinyu sa kanila. Silang tatlo ay ayaw sumuko. Kinurot nila ang ilaw sa kanilang mga kamay at muling sinugod si Chinyu. Boom! Hindi mabilang na mga sinag ng maliwanag na liwanag ang lumiwanag, at ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Chinyu ay agad na sumabog. Sa isang iglap, buhangin at mga bato ang lumipad kung saan-saan, na para bang isang sandstorm ang sumabog. Gayunpaman, nang bumagsak ang buhangin at alikabok, nakatayo pa rin si Chinyu, hindi gumagalaw. Mukhang mas malakas pa ang pisikal na katawan na ito kaysa sa inaakala ko, walang pakialam na sabi ni Chinyu. Sa sandaling ito, ang mga ekspresyon ng tatlong tao ay agad na naging lubhang hindi magandang tingnan. Natatakot ako na walang sino mang mababa sa antas ng martial saint ang maihahambing sa pisikal na katawan ng taong ito. Sabi ng isa sa mga lalaking nakasuot ng lila sa malalim na boses. Ang mga spells natin, hindi talaga siya makakasakit. Pinalaki ni Chinyu silang tatlo at sinabing may panunuya, kung hindi ka kikilos, gagawin ko. Sa sandaling matapos siyang magsalita, nanginginig ang mga paa ni Chinyu, at ang mga sinag ng liwanag ay lumabas mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang spell na ito ay tiyak na heavy falling space. Agad namang bumagal ng husto ang tatlo. Malalaking hakbang pasulong si Chinyu. Kinuyam niya ang kanyang gintong kamao, at sa lakas ng kanyang pisikal na katawan, walang awa siyang sumuntok. Puff! Talagang tumagos ang suntok na ito sa dibdib ng lalaking nakasuot ng lila. Ang kamao ay bumagsak sa dibdib at naunat mula sa dibdib. Tulad ng inaasahan, mas malakas ang katawan, mas malakas ang lakas, sabi ni Chinyu sa kanyang sarili. Nanlaki ang mga mata ng lalaking naka-purple na parang hindi makapaniwala sa eksenang nasa harapan niya. Gumisi si Chinyu at sinabing, kukunin ko ang golden core sa iyong katawan. Pagkatapos sabihin iyon, marahas na iniunat ni Chinyu ang kanyang palad at ipinasok ito sa kanyang dantian, binunot ang golden core. Ang ganitong uri ng sakit ay tulad ng paghihiwalay ng kaluluwa. Ang sakit ay hindi matiis. Matapos kunin ang golden core, itinapon ni Chinyu ang kanyang katawan sa fire pit. Ayaw mo bang malaman kung ano ang nasa loob? Pumunta at tuklasin ito sa iyong sarili. Gumisi si Chinyu at sinabi. Sa isang kisap mata, napatay niya ang isang lalaking nakasuot ng lila. Nagpapanik na ang natitira pang dalawa. Mukhang totoo na siya ang pumatay kay Gengsi. Nagtatakang sabi ng dalawa. Malamig na tiningnan ni Chinyu ang dalawa at nakangising sinabi, huwag mag-alala, papasukin ko kayong dalawa kaagad. Pagkatapos sabihin iyon, nanginginig ang mga paa ni Chinyu at humakbang siya patungo sa dalawa.
Ang kamao ni Chinyu ay naglalaman ng walang kamatayang kapangyarihan, at bawat suntok ay may kapangyarihang sirain ang mga bundok at ilog. Sa ilalim ng impluwensya ng heavy falling space, ang dalawang taong ito ay walang paraan para makaiwas. Ang kamao ni Chinyu ay bumasag sa kanilang mga katawan, nabasag ang kanilang mga katawan at nabali ang kanilang mga buto. Ilang minuto lang ay tumutulo na ang dugo ng dalawang taong ito. Ito ay isang kalunos-lunos na tanawin. Gumisi si Chinyu. Mukhang ang mga lalaking nakasuot ng purple ng Jingdo Martial Arts Association ay ganoon lang. Nagtataka talaga ako kung sino ang dapat mong ipadala para patayin ako sa hinaharap. Chinyu, huwag kang masyadong mayabang. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, nabasag na ng kanyang gintong palad ang kanyang ulo. Sa isang iglap lang, ang tatlong taong ito ay naging mga bangkay na. Ang sariwang dugo sa lupa ay mabilis na sumangga ng apoy. Matapos umihip ang hangin, walang bakas ng dugo ang nakita sa pinangyarihan. Talagang hindi nasayang ang buwang ito, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Sa katawan na ito, sino mang mababa sa antas ng Martial Saint ay hindi magiging banta. Gumisi si Chinyu. Siyempre, alam na alam din ni Chinyu na ang dahilan kung bakit madali niyang napatay ang tatlong taong ito ay hindi lang dahil sa sarili niyang lakas, kundi dahil din sa ibang dahilan. Ito ay dahil ang tatlong taong ito ay nasa isang labis na pagkasira ng loob. Matapos manatili sa disyerto na ito ng isang buong buwan, sapat na para sa kanila na ipakita ang 30% ng kanilang buong lakas. Yumuko si Chinyu at kinuha ang golden cores mula sa katawan ng dalawang taong ito. Pagkatapos, itinapon niya ang kanilang mga katawan sa hukay ng apoy. Pagkatapos makipaglaro sa tatlong golden core, agad itong nilunok ni Chinyu sa kanyang tiyan. Sa isang iglap, isang napakadalisay na espiritual na enerhiya ang kumalat sa katawan ni Chinyu. Ang epekto ng golden core na ito ay higit na nalampasan ang epekto ng panluna sa lahat. Ito ay halos katumbas ng sapilitang pag-agaw sa pagtatanim ng iba. Dahil din sa kadahilanang ito na noong sinaunang panahon, ang mga tao ay partikular na darating upang dambungin ang mga golden core ng ibang tao at umaasa dito upang linangin. Kung maaari lang akong magkaroon ng mas maraming golden core, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Hanggat mayroon siyang sapat na golden cores, makakatuntong si Chinyu sa Martial Saint Realm sa lalong madaling panahon. Talagang umaasa ako na ang Jingdo Martial Arts Association at ang mga pangunahing aristokratikong pamilya ay makapagpadala ng mas maraming tao. Gumisi si Chinyu. Kabanata 679, ang lalaking may pagkana ng bigot. Matapos lunukan ng tatlong golden core na ito, naramdaman ni Chinyu na maaari siyang tumuntong sa intermediate stage ng Martial Marquee Realm anumang oras. Tumingin siya sa paligid at sinabi sa mahinang boses, 1 buwan na ang nakalipas. Oras na para bumalik. Si Chinyu at ang lalaking may bigot ay nagkaroon ng kasunduan na magkita sa Green Moon Villa sa loob ng 1 buwan. Sa makatuwid, hindi nang ahas si Chinyu na mag-aksaya ng oras. Inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang mahanap ang direksyon at hakbang-hakbang na lumabas sa disyerto. Napakalaki ng disyerto na ito, at napakalayo rin ito sa lungsod na ito. Inabot ng 3 araw si Chinyu bago tuluyang makalabas sa disyerto na ito. Pagkatapos, dumating si Chinyu sa malapit na airport at nagmamadaling pumunta sa lungsod na ito. Si Chinyu ay nawala sa loob ng 1 buong buwan. Maliban sa 3 lalaking nakasuot ng lila mula sa Jingdo Martial Arts Association, ang iba pang mga tao na dumating upang patayin si Chinyu ay umalis na. Nawalan pa sila ng pasensya na maghintay kay Chinyu. Jingdo Martial Arts Association. Tumingin si Koexi kay Hanshu at tumawa. Mr. Han, hindi mo na kailangang personal na kumilos sa ganoong maliit na bagay. Ang Jingdo Martial Arts Association ay nagpadala na ng 3 lalaking nakasuot ng lila upang patayin siya. Sa tingin ko ay patay na si Chinyu. Ang katayuan ni Hanshu sa pamilyang Han ay napakataas, mas mataas kaysa kay Hanmeng. Naging sanhi din ito ng kakaibang tono ng tono ni Hanshu kumpara noong kaharap niya si Hanmeng. Ang Jingdo Martial Arts Association ay nagpadala na ng ilang grupo ng mga tao.
Sa bawat oras, sinasabi nila na si Chinyu ay tiyak na mamamatay. Ano ang naging resulta? Gumisi si Hanshu. Nakakatawa. Sinasabi ng lahat na ang Jingdo Martial Arts Association ay maraming mahuhusay na tao, ngunit sa huli, hindi nila kayang patayin si Chinyu. Bahagyang nahihiyang sinabi ni Koexi, aksidente lang iyon. Tumayo si Hanshu at nag-inat. President Ko, lahat ng malalaking pamilya ay gustong mamatay si Chinyu. Dapat alam mo iyon. Tumango si Koexi. Alam ko. Ganoon din ang Jingdo Martial Arts Association. Pinigay ni Hanshu ang kanyang mga kamay at sinabing, okay. Hihintayin ko ang iyong mensahe. Pagkaalis ni Hanshu, nagdilim ang ekspresyon ni Koexi. Malamig niyang tiningnan ang kanyang assistant at sinabing, it's been a month. Bakit wala pa ring balita? Umiling ang katulong at sinabing, hindi ako sigurado. Sinubukan kong kontakin ang 3 lalaking nakasuot ng lila, ngunit walang balita. Dahil dito, nagkaroon ng masamang premonition si Koexi. Ang 3 lalaking nakasuot ng lila ay ang nangungunang puwersa ng Jingdo Martial Arts Association. Kung hindi man nila kayang patayin si Chinyu, maaaring kailanganin talaga nilang gamitin ang kanilang ultimate weapons. President Ko, nakatanggap lang kami ng balita na bumalik na si Chinyu sa Green Moon Villa. Sa sandaling ito, may pumasok mula sa labas. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Koexi, at hindi niya maiwasang makuyam ang kanyang mga kamao. Chinyu. Ang mukha ni Koexi ay malamig at puno ng layuning pumatay. Kumunat ang noo ng assistant niya. Maaaring patay na ang 3 lalaking nakasuot ng lila. Umiling si Koexi. Hindi ko alam, pero dahil bumalik siya, walang magandang nangyari. Sa puntong ito, tumingin siya sa kanyang katulong at sinabi sa malamig na boses, itigil mo muna ang balita. Sabihin sa kanila na ang 3 lalaking nakasuot ng lila ay hindi nakahanap kay Chinyu at ngayon ay nakabalik na. Kahit napatay na talaga ang 3 lalaking nakasuot ng kulay lila, hindi natin hahayaang kumalat ang balita. Tumango ang katulong at sinabing, oo. Ang Jingdo Martial Arts Association ay palaging namumuno sa mundo ng martial arts, at ang mga lalaking nakasuot ng purple ay natakot sa buong mundo ng martial arts. Kung alam ng mundo na pinatay ni Chinyu ang 3 lalaking nakasuot ng lila, tiyak na babagsak ang status ng Jingdo Martial Arts Association. Mawawala din ang pagpigil na pinaghirapan nilang mapanatili sa loob ng maraming taon. Tuldok-tuldok-tuldok. Sa loob ng Green Moon Villa. Si Chinyu ay nakaupo sa pangunahing bulwagan. Tumingin siya kay Zinyu at nagtanong, wala bang nakahanap sa akin nitong ilang araw? Sinabi ni Zinyu, oo. Halos araw-araw, may pumupunta para magtanong kung nandito ka. Hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Halatang hindi nagsasalita si Zinyu tungkol sa lalaking may bigot, dahil masyadong halata ang mga katangian ng lalaking may bigot. Higit 1 buwan na, pero hindi pa dumarating ang lalaking may bigot. Tumakas ba siya gamit ang butil ng apoy? Napaisip si Chinyu sa sarili. Si Chinyu ay palaging nag-iingat sa lalaking may bigot. Ang taong ito ay tila baliw, ngunit siya ay talagang napakaskimang. Kahit si Chinyu ay hindi makita sa kanya. Kalimutan mo na. Hihintayin ko pa siya ng ilang araw, naisip ni Chinyu sa sarili. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. At sa 3 araw na ito, hindi pa rin nagpapakita ang lalaking may bigot. Dahil dito nawalan ng pasensya si Chinyu. Nag-isip siya saglit at saka sinabing, kalimutan mo na. Pupunta ako sa pag-iisa at susubukan munang makapasok sa gitnang yugto ng Martial Marquee Realm. Sa kasalukuyang pisikal na katawan ni Chinyu, kung tatango siya sa gitnang yugto ng Martial Marquee Realm, hindi siya matatakot sa mga lalaking nakasuot ng purple. Maaari pa siyang makipaglaban sa isang tao sa tuktok ng Martial Marquee Realm. Noong gabing iyon, nang malapit ng mag-isa si Chinyu, isang kahabag-habag na figure ang lumitaw sa tabi ni Chinyu. Ngumiti siya at sinabing, I'm sorry. Nagkaroon ng traffic jam sa kalsada at na-late ako ng ilang araw. Pinuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata. Pinandilatan niya ang lalaking may bigot at sinabing, anong klaseng siksikan ang makakapagsiksikan sa iyo ng ilang araw? Ngumiti ang lalaking may bigot at sinabing, akala ko patay ka na.
Hindi ko ine-expect na sobrang swerte mo. Sa puntong ito, ang lalaking may bigot ay tumingin kay Chinyu pataas at pababa at pagkatapos ay sinabing nagtataka, nagtagumpay ka. Bahagyang tumango si Chinyu at sinabing, oo, tulad ng inaasahan ko. Ang tunay na apoy ay maaaring gamitin upang palamigan ang katawan ng isang tao. Nagulat ito sa lalaking may bigot. Mahina siyang bamulong, ang magulong katawan ay talagang isang mahiwagang konstitusyon. Kasunod nito, hinailan ng lalaking may bigot si Chinyu at sinabing, sige, huwag kang mag-aksaya ng oras. Inihanda ko na ang mga materyales. Tara na. Si Chinyu ay naiinip na. Tumayo siya at sinabing, let's go. Ang lalaking may bigot ay naglabas ng mapa sa kanyang bulsa. Ang mapa ay medyo simple at magaspang, at mayroong isang lokasyon na minarkahan dito. Itinuro ng lalaking may bigot ang marka sa mapa at sinabing, nag-set up ako ng formation stage dito. Hihintayin kita doon. Pagkatapos mong makuha ang maskara, halika at hanapin mo ako ng direkta. Kumunot ang noo ni Chinyu at sinabing, hindi ka ba sasama sa akin? Umiling ang lalaking may bigot at sinabing, kailangan ko pang maghanda ng maaga. Kailangan mo lang dalhin ang maskara. Okay. Hindi na ito inisip ni Chinyu at agad na tumango at sumang-ayon. Gabi na, ngunit umalis pa rin si Chinyu sa Kangzhou City at nagmamadaling pumunta sa Chuzhou. Sa pagtingin sa likod ni Chinyu, bahagyang pinaikit ng lalaking may bigot ang kanyang mga mata. Isang bakas ng katusuhan ang sumilay sa kanyang mukha, at may kakaibang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Ang maskara, akin na. Malamig na sabi ng lalaking may bigot. Pagkasabi nito, tumalikod ang lalaking may bigot at nawala sa gabi. Kabanata 680, mga hindi inanyayahang panauhin. Mabilis na bumalik si Chinyu sa Chuzhou ng gabing iyon. Sa oras na ito, dapat ay tulog na si Xiaoyu, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Ating gabi na noon. Karaniwan, hindi siya iistorbohin ni Chinyu. Gayunpaman, si Chinyu ay gumugol ng labis na pagsisikap sa bagay na ito. Ngayong nagtagumpay na siya, nagpa siya si Chinyu na abalahin siya. Pagkababa ng eroplano, sumakay si Chinyu ng taxi at nagmamadaling pumunta sa bahay ni Xiaoyu. Sa sandaling ito, ang tanawin sa looban ni Mr. Wu ay ibang-iba sa naisip ni Chinyu. May tatlong hindi pamilyar na lalaki na nakatayo sa looban. Lahat silang tatlo ay naglalabas ng napakalakas na internal chi. Ang panloob na chi na ito ay halos bomb-alot sa buong bahay. Si Xiaoyu at Mr. Wu ay tumayo sa harapan nilang tatlo. Sino ka? Sigaw ni Mr. Wu. Walang sinabi ang tatlo. Tiningnan lang nila si Xiaoyu ng malamig. Sumigaw si Mr. Wu, kung hindi ka aalis ngayon, tatawag ako ng pulis. Sa wakas, nagsalita na silang tatlo. Tahimik silang tumingin kay Xiaoyu at sinabing, galing kami sa Han Palace. Hindi kami nandito para saktan ang sinuman. Nandito lang kami para kumuha ng kung ano. Sumimangot si Mr. Wu at sinabing, Han Palace. Ano yon? Hindi ko pa ito narinig. Magwala ka. Hindi pinansin ng tatlo ang sigaw ni Mr. Wu at nanatiling nakatingin kay Xiaoyu. Ang ekspresyon ni Xiaoyu ay sobrang pangit. Alam niya na dapat nandito silang tatlo para sa maskara. Kahit na sinabi ni Chinyu na walang makakaalam tungkol sa maskara, sinabi pa rin ng batang si Xiaoyu ang balita sa kanyang matalik na kaibigan. Ano? Anong gusto mo? Tanong ni Xiaoyu. You should know? Malamig na sabi ng tatlong tao. Kinagat ni Xiaoyu ang kanyang mga ngipin at sinabing, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Wala sa akin ang gusto mo. Bata, ayaw naming maging magaspang, ngunit huwag mo kaming pilitin, malamig na sabi ng isa sa tatlong tao. Kinagat ni Xiaoyu ang kanyang mga ngipin at pinigilan ang takot sa kanyang puso. Pagkatapos, humakbang siya pasulong, at ang aura sa kanyang katawan ay sumabog sa sandaling ito. Ang nakakagulat ay nakapasok na si Xiaoyu sa Grandmaster Realm. Nakakaloka ang ganyang bilis. Hindi maiwasan ni Mr. Wu na magulat nang maramdaman niya ang panloob na chi ni Xiaoyu. Kailan naging makapangyarihan ang kanyang anak? Bata, ipaglalaban mo ba kami? Malamig na tanong ng isa sa kanila. Dapat alam mo na hindi ikaw ang kapareha namin.
Basta ibigay mo ang bagay, hindi ka namin sasaktan. Inilatag ni Xiaoyu ang sarili at sinabing, huwag mo nang isipin iyon. Pinaikit nilang tatlo ang kanilang mga mata, at ang kanilang mga ekspresyon ay hindi maiwasang maging malamig. Kung tatanggi ka sa isang toast, mapipilitin kang uminom ng forfeit, malamig na sabi ng isa sa kanila. Ang kanyang panloob na chi ay sumabog din sa sandaling ito. Ang nakakatakot na panloob na chi ay direktang nagpalipad kay Mr. Wu. Ang tatlong taong ito ay talagang nasa martial marquee realm. Hindi ako natatakot sa iyo. Sumigaw si Xiaoyu, at pagkatapos ay nagkusa na kumuyam ang kanyang mga kamao at sumakay. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng dalawang panig ay masyadong malaki. Si Xiaoyu ay walang paraan para lumaban sa isang martial marquee. Itinaas ng lalaking nakasuot ng itim ang kanyang palad at direktang pinalipad si Xiaoyu. Sa pagtingin kay Xiaoyu, na nakahandusay sa lupa, agad na nabalisa si Mr. Wu. Kumuha siya ng stick sa gilid at sumugod. Gayunpaman, si Mr. Wu, na isang ordinaryong tao, ay walang lakas sa pakikipaglaban. Direktang pinalipad ang kanyang tungkod bago pa man ito mahawakan ng lalaking nakaitim na damit. Bumagsak si Mr. Wu sa lupa at nakoma. Tatay! Agad na nabalisa si Xiaoyu. Nagmamadali siyang pumunta sa tabi ni Mr. Wu at nag-aalalang sinabi, Tay, gumising ka na. Bata, ibigay mo ang bagay. Ginagarantiya ko na magiging maayos ka. Huwag kang magdala ng gulo sa sarili mo, muling babala ng tatlong tao. Tumayo si Xiaoyu mula sa lupa. Kinagat niya ang kanyang mga pilak ng ngipin at sinabing, huwag mo nang isipin iyon. Hindi ko ibibigay sa iyo kahit mamatay ako. Hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Galit na galit silang tatlo. Malaki ang kanilang hakbang pasulong at iniunat ang kanilang mga palad. Ang isang palad na mukhang natuyot na kuko ay direktang humawak kay Xiaoyu. Ang lahat ng cultivation ni Xiaoyu ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa sandaling ito. Sa pagharap sa tatlong taong ito, wala siyang paraan para makaganti. Sa sandaling ito, isang gintong kamao ang nakaunat. Dumiretso ang kamao sa palad, at isang malakas na tunog ang agad na umalangaw-ngaw. Boom! Sa malakas na tunog, ang lalaking nakaitim na nakasuot ng damit ay sunod-sunod na umatras ng tatlong hakbang. Xiaoyu? Okay ka lang. Tumingin si Qinyu kay Xiaoyu at nagtanong. Umiling si Xiaoyu at nag-aalalang sinabi, Qinyu, mabilis na iligtas ang aking ama. Siya. Huwag mag-alala, magiging maayos si Mr. Wu, pag-aaliw ni Qinyu. Naglakad siya papunta kay Mr. Wu at yumoko. Pagkatapos, nag-inject siya ng bakas ng espiritual na enerhiya sa katawan ni Mr. Wu. Maya-maya, dahan-daang nagising si Mr. Wu. Qinyu? Anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Mr. Wu nang makita niya si Qinyu. Napangiti si Qinyu at sinabi, Mr. Wu, okay lang. Bumalik ka muna sa kwarto mo. Ako na ang bahala dito. Tumanggo si Mr. Wu na may kaunting pag-aalala. Nagbabala siya, Qinyu, mag-ingat ka. Napaungol si Qinyu bilang pasasalamat. Pagkatapos, tumayo siya at tumingin sa tatlong lalaking nakaitim na damit. Mukhang nalik ang balita, malamig na sabi ni Qinyu. Pinaikit ng tatlong lalaki ang kanilang mga mata at sinabing, Qinyu, pumunta lang kami para sa maskara. Ayokong maging kaaway ka. Gumisi si Qinyu at sinabing, pumunta ka rito para magnakaw ng isang bagay, pero sasabihin mong ayaw mong maging kaaway ko. Kailangan ko bang magpasalamat sa inyo? Qinyu? Alam kong mayroon kang kaunting reputasyon at hindi mahina ang iyong lakas, ngunit ipinapayo ko sa iyo na isipin ang iyong sariling negosyo. Kung hindi, malalagay ka sa gulo. Malamig na sabi ng tatlo. Kung gayon, subukan natin ito, malamig na sabi ni Qinyu. Pumakbang siya at sumabog ang aura sa kanyang katawan. Nagkatinginan ang tatlong tao at agad na napaatras. Malinaw, ayaw nilang labanan si Qinyu ng direkta. Tapusin na natin ta. Hindi tayo pwedeng magtagal dito, malamig na sabi ng isa sa mga lalaking nakasuot ng itim. Nagkatinginan ang tatlong tao at saka tumango. Iniunat nila ang kanilang mga palad at sabay-sabay na lumitaw ang isang nagyayelong asul na liwanag sa kanilang mga palad. Ang liwanag na ito ay walang kapantay na malamig at lubhang kakaiba.
Maging si Chinyu ay hindi napigil ang sumimangot. Buzz! Sinabayan ng liwanag, ang tatlong palad ay nakadiin pasulong. Kasunod nito, ang tatlong nagyayelong asul na ilaw ay tila nag-transform sa isang ulan ng liwanag habang sila ay tumusok patungo sa katawan ni Chinyu na may mga kaluskos na tunog. Malakas na sumigaw si Chinyu, at ang gintong liwanag ay agad na bumungad sa kanyang buong katawan. Ang kanyang matigas at mabangis na katawan ay nilayon upang labanan ang magaan na ulo na ito. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Chinyu ay ang mga light ray na ito na parang ulan ay talagang direktang dumaan sa balat ni Chinyu at pumasok sa kanyang katawan. Ano ang bagay na ito? Agad na kumunat ang mga kilay ni Chinyu. Walang ingay silang tatlo. Sa halip, tumayo sila sa hindi kalayuan at mahinang bamulong na para bang tahimik silang sumisigaw ng ilang spell. Sa isang iglap, ang katawan ni Chinyu ay agad na nakaramdam ng bakas ng abnormalidad. Naramdaman na lang niya na ang kanyang mga meridian ay tila nakaharang at hindi makadaloy. Sa sumunod na segundo, nanlambot ang katawan ni Chinyu, at diretso siyang bumagsak sa lupa.